Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang gabi. Ayan, hello po sa inyo ha. Happy Friday. At ngayon po ay meron tayong nakitang balita kanina, breaking news. Patungkol po dito sa nangyaring operasyon ng NBI sa isang pagawaan ng bakal dyan po sa Davao City. Alam nyo, ito po, katibayan po ito na talagang inutil ang mga Duterte sa kanilang pamumuno doon sa Davao City. Kung yan nga ba'y talagang matatawag na pagiging inutil. Kasi baka mamaya, etong kumpanya ng bakal na ito, baka may share sila o baka kaibigan nila ang may-ari. Kaya hindi po nila ito hinuhuli. So ito po yung pahayag ng ating NBI. Of the National Bureau of Investigation into Davao Moiti Steel Corporation, Davao Moiti, originated from an information concerning the alleged manufacture and commercial distribution of substandard reinforcing steel bars bearing DMS marking. The investigation subsequently expanded into a possible nuclear, environmental, and public safety violation after radioactive examination of the Philippine Nuclear Research Energy. Detected were uranium-238, thorium-232 as and commercially distributed by DMS reinforcing steel bars. So nagkaroon po tayo ng subsequent test buy of the steel bars which we subjected to testing. So out of the samples na binili natin, there are about 50% of it containing these radioactive materials na sinasabi natin. Also, the Bureau of Investigations made an investigation. If you recall, the 7.8 magnitude earthquake na tumama noon sa Sarangani Province on June 8, 2026. Tinignan natin yung mga nakakabit na steel bars dito, and we found out that about 70% of the steel bars that was used doon sa mga na-damage na buildings, specifically from Sarangani, Davao del Sur, and Jose Abad Santos, Davao Occidentals, bear the markings of DMS at sa Davao Moiti. So based on the analytical results and corresponding estimated activity concentrations, PNRA preliminary determined that the samples exceeded the applicable exemption levels for natural uranium and thorium under CPR Part 3. Standards for protection against radiation, thereby establishing a significant radiological concern requiring regulatory evaluation and confirmatory analysis. So we conducted the operations, the raid yesterday, August 13, and based on the examinations, the presence of the radioactive materials were above the normal allowed by the standards. So laboratory examinations established also that 50% of the sample which we have bought from the market fill the mandatory mass variation requirement, confirming the commercial circulation of DMS reinforcing steel bars that did not conform to the applicable mandatory product requirement. So as we speak now, by the way, in view of this, we also rescued about 174 Filipino workers, and upon investigation, there's no appropriate protective equipment among workers and identified potential combined chemical and radioactive occupational exposure. As we speak now, the National Prosecution Service and the team of prosecutors and 21 individuals, responsible corporate officers, managers, supervisors, and administrative personnel and technical personnel, 9 Filipinos and 12 Chinese were arrested. So 10 Chinese, 4 Filipinos, but 7 at large, but total of 21 will be violation of
1230, which is Air Safety Act, Republic Act 6969, the Toxic and Hazardous Act of 1990, PD 5886, which is the Philippine Environmental Law Presidential Decree, and of course the Consumer Act of the Philippines. So ito yung mga cases na ipapile natin sa nila. And right now the team of NPSS is in the area to physically examine the area. Nako, delikado. Delikado po yun. Ako, napaka mapanganib po niyan. May mga uranium, radioactive na mga gamit diyan. Alam niyo po, nakita naman natin yung syempre napag-aralan niyo naman tsak yung Chernobyl, yung nangyari sa Chernobyl, di ba? Oo nga't hindi ganun ka lakas yung contamination nitong mga na ito, kagamitan na ito, mga bakal na ito. Pero ito po isang napakadelikado na negosyo, napakadelikadong pabrika na nasa ilong lang, right at the doorstep ng mga Duterte. Labas lang ng City Hall. Nasa vicinity lang ng Davao City. Yan po ay resulta ng pagiging pabaya ng mga Duterte. Syempre, inuuna nila, di ba? Syempre, tatay nilang nabubulok sa kulungan. Kaya po, merong mga ganitong tsekwa na nagtayo ng ganitong negosyo at nalulusutan ang mga Duterte. Ito nga napakasarap pang pakinggan siguro para sa mga Duterte kung nalusutan nga sila. Paano kung kasabwat pala sila? Binayaran sila para hindi sila para hindi masilip itong kumpanya na ito. Alam nyo, ito hindi po ito mababago sa totoo lang. Hindi po ito mababago. Walang magbabago. Daang taon nang bibilangin, puro ganitong mga illegal na negosyo, umabot pa sa punto. Nung una, mga mga illegal alien lang nandyan sa Davao, mga tsekwa na na nagnenegosyo. Yun lang ang unang mga problema diyan. Ngayon po, may pag-aari na silang kumpanya at radioactive pa ang kanilang mga ginagamit. Palala na po ng palala. Alam nyo, hanggat hindi po napapalitan ang mga Duterte dyan sa Davao City, palagi tayong makakakita ng mga ganyang mga senaryo, mga ganyang sitwasyon na ang mga tsekwa nakakapagnegosyo ng illegal, ang mga tsekwa ay malayang nakakakuha ng business permit kahit po itong kanilang magiging negosyo ay mapanganib sa kalusugan ng mga Davaoeños. Alam nyo ito nitong mga nakaraang araw, may nakikita ako mga post patungkol kay General Manager Nicolas Torre ng MMDA. Actually, nung nabaha ang bahay ni General Torre doon sa Davao City, ang dami na pong nag-uudyok sa kanya na kumandidatong mayor ng Davao City. Nagkaroon ng mga napakatinding pagbaha sa Davao City na napakatagal na pong panahon na nararanasan ng mga Davaoeños. Nung pong time na nanapak ng sheriff, etong si Sara Duterte, etong bangag na vice-presidente natin, yan po ay nangyari na meron pong flash flood. At yan ay pinatunayan nitong si Bongo na meron nga daw pong flash flood. Nagalit si Sara doon sa sheriff dahil wala daw malilipatan yung mga informal settlers. So nabanggit ni Bongo merong flash flood. So ibig sabihin, panahon pa po ng mga Duterte, panahon pa ni Sara, panahon pa ng 2011, 15 years ago, meron na pong napakalawak at napaka-delubyong baha sa Davao City.
napakadelubyong baha na kumitil po sa buhay ng nasa 31 yata, 31 o 21 na Dabawenyos. So ibig sabihin, ang problema po sa Davao, palala po ng palala. Baha, illegal na gawain, radioactive material sa mga negosyo. Ano pa kaya? Ano pa kaya ang ihahain, ibibigay ng mga Duterte sa mga Dabawenyos? Ano pa kaya ang kanilang mga illegal na gagawin diyan sa Davao City? Kasi alam nyo, sa totoo lang, nung napanood ko po itong balita na to kanina, na si Melvin Matibag ay pumunta po ng Davao at meron pong mga gagawing pag-raid sa mga negosyo diyan. Nung una nga, akala ko nga si Bato na huhulihin pero yun pala, meron silang ire-raid na gawaan po ng bakal. Alam nyo, sabi ko ay kawawa mga Dabawenyos dito. Paano na lang yung 174 na mga kababayan natin na na-contaminate nitong mga radioactive materials na ito. Sa totoo lang, napakadelikado po niyan sa kanilang mga kalusugan, lalo na sa kanilang mga kapamilya. Siyempre, pagkatapos ng trabaho, mga mag-uuwian yan, daladali nila yung radioactive materials, mga na-contaminate nilang katawan. Uuwi sila, sasalubungin sila ng kanilang anak, ng kanyang asawa, di ba? Di pati pamilya nila nadamay na. Ito yung mga pagkakataon na nakikita natin na wala pong pakialam ang mga Duterte sa buhay ng mga Pilipino. Kasi ito, sa totoo lang, napaka-imposible kapag sinabi ni Basta hindi niya alam yan. Kapag sinabi ni Basting hindi niya alam yung negosyo na yan, na mayroon palang ganyang mga radioactive materials na ginagamit, substandard ng mga bakal, na ibenta sa mga taga-Jensa na nasalanta ng lindol nitong mga nakaraang buwan, ibig sabihin po niyan, kung hindi niya alam, ibig sabihin inutil siya. Ngayon, kung alam naman niya yan, hindi na tayo nagtataka kasi gano'n naman po talaga kaganid ang mga Duterte. Ganid sa kapangyarihan, ganid sa kayamanan, ganid sa lagay, sa tongpat, sa kickback, at sa porsyento. 'Di ba? Kaya kung ako kay Baste, sabihin niya na lang na ano yan, na hindi niya alam kasi para maiba naman. Maiba naman yung sagot kasi lagi na lang na kasabwat sila, di ba? Doon sa magnetic lifter, kasabwat sila. Doon sa mga tsekwa na mga illegal, naging legal, nagkaroon ng birth certificate, nagkaroon ng national ID, nagkaroon ng mga lisensya, sangkot din sila. Lalo na to si Digong, kasi nangyari yan nung siya ang presidente. At itinuon nila sa Davao City, sa gawing Davao, hindi ko matanda kung anong lugar yun, basta gawing Davao. Davao region, yung di ko alam kung Davao Occidental, Davao de Oro, basta gawing Davao yun. Nasa libo-libo ang mga tsekwa na naging legal na mga Pilipino dahil nga po nabigyan sila ng mga birth certificate, lisensya at national ID. So ibig sabihin, di ba, hindi po matitigil ito kung hanggat Duterte po ang nakaupo sa Davao City. Siguro matigil yan kung si General Torre ang magiging ating mayor ng Davao City, di ba? Baka matigil yan. Kaya lang tingin ko po baka ayaw din ng mga Davaoeños na na mabago ang kumbaga kanilang lugar, mabago ang kanilang syudad kasi nga po sila nga po yung nahirati na at kumbaga parang bilib na bilib sila sa mga Duterte kahit na tinatarantado sila harap-harapan. 'Di ba? So sana nga 'di ba 2028 General Torre maisipan na kumandidatong mayor ng Davao para magkaroon lang ng option naman ang mga Davaoeños at sumubok sila ng mga bagong leader. 'Di ba? Kasi ano pa kaya ang pwedeng gawin ni Baste Duterte, ni Pulong, 'di ba? Sila mga tao diyan sa Davao, sila mga nandiyan Ano pa kaya ang kaya nilang gawin? Biro niyo radioactive materials na nakakapasok sa lugar nila, hindi nila alam. O kung alam nila mas malala pa, 'di ba? Kasi alam pala nila. Hinahayaan nilang malason ng mga Davaoeños. 'Di ba? Kaya
Ay, no, nakakalungkot po, nakakadismaya, pero yun po ang realidad ng buhay ng mga Dabawenyos. Magmula kay Digong hanggang sa mga anak ay talaga pong walang pakialam ito sa wala itong pakialam sa kanilang mga kalusugan, kanilang mga kapalagayan, kanilang mga pamumuhay, kanilang mga seguridad. Wala po silang pake. Ang importante, makapagsukbit ng pera, makapagbulsa ng pera, makapagnakaw sa kaban ng bayan ang mga Duterte. So yun lamang po. Ano ang inyong opinion? General Torre for mayor ng Davao City? Payag ka ba? Kung payag ka, comment mo dyan sa baba ang iyong opinion. Hihintayin ko babasahin ko yan. So ilamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo mo, mga chup chup. Love you, God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.